Morning po sa ating lahat. Morning po, maulan po, no? Ay, parang inaantok pa sila. Maulang umaga po, no? Good morning. So, alam ko po, medyo iilan pa lang tayo, pero alam ko po, no, na ang Diyos ay siyang gigising sa kanila mamaya-maya, no? Para po makasama natin sila sa ating lingguhang pananambahan. Baka po nahirapan lang, no, na bumangon. Kanina po, hirap din ako bumangon kasi sabi ko, ang lamig. Ang sarap sanang matulog pa, no? Pero syempre, hindi po alintana yung ulan para po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So, sige po, tayo po ay tumayo, no? Pasimulan po natin ang ating gawain sa isang panalangin. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon Diyos. No, dakilang Diyos, magandang umaga po sa inyo. At maraming salamat, Lord, sa pagdako niyo po sa amin sa bahay-sambahan po ninyo. Thank you, Lord, na bagamat masama ang panahon ngayong umagang ito, ginising po ninyo kami at nasinamahan po ninyo kami, Lord God, upang magkaroon, Panginoon Diyos, ng puso na siyang makikinig sa iyong mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Dahil po, meron kaming kalayaan, Lord God, na lumapit sa iyo sa umagang ito. Thank you, Lord, na kahit sa mga nagdaang panahon, nagdaang araw, itong nagdaang linggo na may kasamaan ng panahon, salamat, Panginoon Diyos, sa pag-iingat mo po sa amin. Sa aming pagpasok, sa eskwela man yan, o sa trabaho, maraming salamat, Panginoon Diyos, na patuloy mo kaming iniingatan. Marami rin pong salamat, Lord God, na iniingatan mo kami mula sa sakit, sa trangkaso, sa ubo, sa sipon, sa lagnat. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na nilalayo mo kami at na binibigyan mo kami ng malulusog na pangangatawan para nga po sa umagang ito makasama ka namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagmamahal na araw-araw po naming nararanasan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na sa aming kahinaan, Ikaw ang aming kalakasan. Tunay na napakabuti mo, Diyos. Na sa panahon na para kaming mag-isa, Lord God, Ikaw ang nagpaparamdam ng pagmamahal sa amin. Alam namin na hindi kami mag-isa dahil kasama ka namin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Na kahit hindi kami karapat-dapat, minahal mo po kami. At maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal para po sa amin. Bago po ang lahat ng ito, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming po mga nagawang kasalanan. Lahat po ng bigatin, lahat ng problema, lahat ng aming dinaramdam, Lord God, binababa po namin sa iyong paanan. Kunin po ninyo ito sa amin, Lord God, nang sa gayon, malaya kami na makapagpuri sa iyong ngalan sa umagang ito. Malaya kami na umawit, sumayaw, at sumigaw para po sa iyong kapurihan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. And that we pray, Holy Spirit, be in this place, Panginoon Diyos. Pumagitna ka sa bulwagang ito. At dalangin ko, Panginoon Diyos, buksan mo ang puso ng bawat isang naririto. Ang puso ng bawat makikinig at manonood ng aming pong FB Live. We pray na samahan po ninyo kami, Lord God. Buksan mo po ang aming mga isipan, ang aming mga tenga, ang aming mga puso sa aming mapapakinggan namin mabuting balita. Nang sa gayon, maranasan namin ang katotohanan at kaliwanagan ng iyong mabuting balita sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo, Panginoon Diyos. At sa umagang ito, inaalay namin ang aming mga sarili, Lord God. We
we humble ourselves before you, Panginoon Diyos. Kaya pakinggan mo po ang iyong mga anak, Lord God, at samahan po ninyo kami. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Ayan, no? Kada po talaga, after opening prayer, dumadami po talaga ang ating bahay-sambahan. So, sa Diyos po ang papuri para doon. Sa umaga pong ito, no? Sa umaga pong ito, may mga pagkakataon po, syempre, na tayo nagkakasala. Hindi po ba? May mga pagkakataon po na tayo, feeling natin, hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoon Diyos. No? Dahil sa ating karumihan, parang ayoko, nahihiya na akong lumapit sa Lord kasi pang ilang beses ko na itong ginagawa eh. Dahil ko na itong nagagawa, di ba? Lagi na ako nagkakasala. Parang hindi na ako karapat-dapat mahalin ng ating Panginoon Diyos. Parang hindi na ako karapat-dapat na magsimba, alam mo yun, or manalangin, or umattend ng Bible study, no? Dahil lang sa, ang tagal ko na kasing wala sa church eh. O ang tagal ko na kasing ginagawa tong kasalanan na to, hindi ko talaga mawaksi sa akin, no? Pero po sabi dito sa mga awit, no? Chapter 145 verse 18, sabi po dito, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa katotohanan. And so yun po ang nais ng ating Panginoon Diyos, na lumapit po tayo sa Kanya sa umagang ito. Hindi po obstacle, no, or hindrance para sa atin. Hindi po hindrance para sa Panginoon Diyos yung ating mga kasalanan, no? Kung tayo po ay huhihingi ng tawad sa ating Panginoon Diyos at lalapit sa Kanya, siya po ay magiging malapit din po sa atin. No? Amen po ba 'yon? Amen. And so sa umaga pong ito, no, gawin po natin panalangin itong awitin. Tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon Diyos. No? Lapitan po natin ang ating Panginoong Jesus. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan, O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y laawit, tataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Yes, Lord, thank you na may kalayaan kami na lumapit sa iyo sa umagang ito. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't
ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya at dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Sige po, kapitan natin natin, Panginoon Diyos. Itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan. Minsan pa ako'y lalapit sa piling. Ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking piling sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos na may kalayaan kami na lumapit sa iyo sa umagang ito. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon Diyos, salamat dahil ikaw mismo ang siyang nagsasabi sa amin na malaya kami lumapit sa iyo sa umagang ito. Kaya po Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming aawitan, patuloy ka naming sasambahin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa iyo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa iyo inaalay. Minsan pa, Panginoon, ikaw ang himig ko. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa iyo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa iyo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasang Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong
magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y nais sa'yo. Sige po, bita natin ang Panginoon. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay namin. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Minsan pa dahil ikaw, ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, Panginoon. Panginoon. Hallelujah, Panginoon Diyos. Kami po ay iyong-iyo, Lord God. Binababa namin ang lahat-lahat sa amin. Dahil, Panginoon Diyos, kami po ay iyong-iyo, Lord God. Hallelujah, salamat. Inaalay po namin ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho, ang aming pong mga pag-aaral, ang aming pong mga ari-arian, at lahat-lahat po sa amin, Panginoon Diyos, ibinababa po namin ito sa inyo. Dahil ikaw, Dahil sa umagang ito, Panginoon, kami po ay iyo na, Lord God. Patuloy mong lamnan ang aming puso't isipan ng iyong presensya sa umagang ito. At maraming salamat dahil pinupuno mo kami ng kasiyahan sa panahon na kami namumblema, sa panahon ng aming kahinaan. Patuloy mo kami binibigyan ng kaligayahan na nanggagaling lamang po sa inyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalatian, sa iyo po ang kadakilaan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos? O, hindi pa po tayo tapos, ha? Pagkat inuna po natin yung worship, di pa po tayo tapos. Huwag po muna tayo upo. No? Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos? No, sa panahon po na medyo malamig. No? Medyo malamig po, so kailangan po medyo sumayaw-sayaw tayo, gumalaw-galaw, kilos-kilos. No? Dahil malaya po tayo na sumayaw at umawit
ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Di ba't kay saya, di ba't kay gandang magpuri sa Diyos Ama? Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, langit ay nadarama. Di ko kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Hey! Sa oras na ito, limutin na muna natin ating mga problema. Dahil ang Panginoon Diyos ang siyang ating inuuna. Hallelujah! Limutin mo na ang iyong problema. Ngayon ang oras para magsaya. Ang puso mo ay muling lalakas. Ang buhay mo ay sasaya. Hindi ko kayang pigilin, hindi ko kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Hallelujah! Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Napupuno kami ng kagalakan sapagkat Ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ang Diyos na buhay. Ang Diyos na tunay. Hallelujah! Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Dahil Panginoon Diyos, hindi ka nagbabago. Ano man ang panahon, ano man ang aming sitwasyon, hindi ka nagbabago dahil ikaw ang Diyos na dakila. Ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya patuloy natin siyang purihin. Patuloy natin siyang sambahin. Hallelujah! Napakasarap naman kung awin na kapiling ka. Napakasarap naman, oh anong saya. Napakasarap naman kung awin na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka.
ka nababago. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin. Dahil ikaw, O Diyos, ay hindi nagbabago at tapat kailanpaman. Makapiling ka, ang makasama ka. Sige po, ulitin natin ang makapiling ka. Makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako ko di ako iiwan, at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nababago. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan, at hindi bababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Hallelujah. Hindi ka nagbabago. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng luwalhati, sa iyo lamang, Panginoon Diyos. Hallelujah! 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 Sige po, tayo po ay malayo na pong makakaupo, no? Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Medyo pinagpawisan na po ba tayo? Medyo pinagpawisan na po ba tayo? Amen. Dapat po yan, no? Para po magising tayo, para po sa ating pakikinig, no? Mamayang ng ating mabuting balita. So, muli, good morning po sa ating lahat. At tunay na napakabuti po ng Diyos. Kahit po maulan, ay narito po kayo at nakita ko po kayo, no, sa umagang ito. Sige po. Baka po merong pong tayong i-welcome from ushering. Ayan po. Sige po, pag tinawag ko po ang pangalan, iniimbitahan po namin na tumayo, no, para po ma-recognize lang po kayo ng ating pong bahay-sambahan. Si Brother Mark Joseph Ramirez. Ayan, good morning, Brad. No? And si Brother Dodong Dekunin. Ayan. Good morning. Ayan, good morning sila. Sila po ay mga youth, no? At invited po sila ni Sister Wilma, no? Oh, hallelujah. No, sige po. Tayo po ay tumayo, no? At i-welcome po natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang bawat isa. Kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, kumusta ka na? Magagalang na muli ang aming
tayo po muna yung umupo, no? Mamaya po, may opportunity pa po tayo para magkamayan at magkamustahan. Sige po, settle down po muna tayo. At ihanda po natin ang ating mga puso't isipan para po sa pagbabasa ng mabuting balita. Tinatawagan ko po si Sister Agnes Ilagan. Ayan, good morning po sa lahat. Ayan. Ayan, sige po. Inaanyayahan ko pong tumayo po ang lahat para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians 3, verse 1 to 11. So, babasahin ko po sa Tagalog. Verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away at ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Verse 4, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos. Hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Verse 5, sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Verse 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Verse 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos, at kayo ang kanyang bukirin. Verse 10, kayo rin ang gusali ng Diyos, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manatiling nakatayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon, na muli kami ay mayroong pagkakataon upang mag-fellowship, Panginoon, upang magkumustahan, O Diyos, makinig ng inyong mabuting balita at magbigay ng papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin, bagamat maulan sa labas,
But Lord, kami po ay inyong idinako sa lugar na ito ng ligtas. Maraming salamat po, O Diyos. At Panginoon, sa umagang ito, sa aming pakikinig ng inyong salita, dalangin po namin sa Tong Espiritu na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Open our hearts, Panginoon. Buksan po ninyo ang aming puso't isipan, ang aming mga tenga, Panginoon, nang sa gayon, matanggap namin ang inyong mensahe para sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong lingkod. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang manguna. Kayo po ang siyang manghusap sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Ito po aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpala at maulan na umaga sa ating lahat. Ay, parang hindi po siya. Hello, nandito po ba kayo? Yan. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ayan, parang inaantok pa po, no? Kasi ang lamig ng ating panahon. Pero salamat po sa Diyos, no, dahil nandito po tayo, nagkatipon-tipon, no, para nga po magbigay ng papurit pagsamba para sa ating Panginoon. At kumusta rin po sa ating mga nasa online, ang mga taga Rock of Buzon Christian Community po ay kasama natin ngayong umaga. Ayan, so makinig kayo. Mayroon tayong exam bukas. Hindi joke. Kung talagang nakinig kayo. No, pero welcome sa bawat isa, sa mga nandito po face-to-face. Welcome po. I hope na wala pong nabasa sa pagpunta dito. Meron po bang nabasa? Meron. Nasa likuran, nagpapatuyo. No, sa mga nasa online din po, magandang umaga po at keep safe po sa bawat isa sa atin. Ayan. Ngayong umaga po, ayan, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ano po? Kaya lang, nung habang ginagawa ko po itong topic, naalala ko, August nga po pala ngayon. Ano po bang pinagdiriwang natin pag August? Buwan ng wika, no? Na yung mga kinakanta po natin currently ay Tagalog. Napansin niyo po ba mula nung last Sunday? So sabi ko, bakit hindi ko Tagalogin pati yung preaching na yung PowerPoint na ipe-present ko sa umagang ito. No, kaya po ito, tinagalog ko po yung ating topic. No, ang ating pag-uusapan po sa umagang ito ay Unity in Christ, no? Or sa Tagalog, pagkakaisa kay Kristo. Na mula po doon sa binasa natin kanina, binasa po ni Sister Agnes, pero mag-focus po tayo sa sa verses 3 and 4. Malalanig po ba ako sa likod? Kasi medyo malakas po yung tunog ng ulan. Pero meron po akong ipapakita sa inyong picture. Ay, nakita na. Ayan. Ano po ang nakikita ninyo sa screen? Paano nyo po i-describe itong baby? Ang cute. Ano pa po? Maliit. Dumidede. No, bakit po? Bakit kaya siya dumidede? Po, ano po? Wala po itong premyo, ha? Wala pong 150. Pero bakit po? Kasi, bata pa siya. Sabi nga po ni Tito Praxi, kasi hindi pa siya pwede sa solid food. No? At masasabi natin na ang cute-cute ng baby. Ano po? At by the way, ang aming prinsesa, si Gia po, ang aking kapatid, si Kuya Alan, no? Mag-celebrate po siya ng kanyang first birthday. Yan, sa August 12. No? Kaya po, kami ay talaga nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi po, sabi nga po ng aming pamilya, bunga siya ng panalangin. No? Kaya, kung alam niyo po yung journey na aming pinagdaanan para kay Gia, no? Hindi lang sa financial, pati sa prayer. Talagang iniluhod po namin siya sa panalangin. At
Yon, salamat sa Panginoon kasi mag-1-year-old na siya. Di ba po ang cute ng baby, no? Kaya lang, paano kung... Hindi na po siya cute. Ano na po siya? Nakaka-ta-cute na. No, parang sa edad na ganyan, hindi na po angkop yung ganitong scenario. Isipin niyo po, 10 years old, 20 years old, nagagatas pa. At malamang hindi po nakakalakad yan. Kasi nakahiga lang siya, buong buhay niya. At mga kapatid, doon po sa ating pinag-aaralan sa umagang ito, ganito po inilarawan ni Pablo, yung mga mananampalataya po sa Corinto. No? Na doon sa pinag-aralan po natin nung nakaraang Sunday, di po na sinaway ni Pablo yung mga taga-Corinto. No, ano po yung sabi niya? Na kayo, hindi ko kayo kakausapin bilang mga spiritual na tao, kundi mga sanggol. Bakit daw po? Sa tinagal ng panahon, nung bata pa kayo, sabi niya, binigyan ko kayo ng gatas kasi yan lang yung kaya nyo. Pero hanggang ngayon, ilang taon na kayo sa church? Gatas pa rin yung iniinom ninyo. Hindi ba? Ano po ang problema? Ano ba yung isa sa mga problema ng mga taga-Corinto? No? Na pinapakita dito, mga kapatid, na hindi sila lumalago spiritually. Amen po ba? Kaya sabi ni Pablo, hanggang ngayon, gatas pa rin ang iniinom ninyo. Dapat solid food na kayo eh. Di ba sa tinagal ng panahon na nandito kayo sa church, sa tinagal ng panahon na kayo'y naglilingkod, hanggang ngayon, bata pa rin kayo. No, pero hindi po ibig sabihin nito, mga kapatid, na sila hindi mga tunay na mananampalataya. No? Kasi kung mapapansin po natin dun sa verse 1, no, ano po yung sabi dito sa unang talata? Ngunit sabi dito, mga kapatid, tinawag pa rin ni Pablo na mga kapatid yung mga taga-Corinto. Tinawag pa rin po niya mga sanggol kay Kristo. Ibig sabihin, sila ay mananampalataya pa rin, hindi naman nawala yung kanilang pagmamahal kay Kristo. Kaya lang po, ano po yung pinupunto dito ni Pablo sa mga taga-Corinto? Sinasabi dito ni Pablo na yung kanilang pamumuhay ay hindi tugma. Saan po? Doon sa inaasahan ni Pablo na pamumuhay habang sila'y na kay Kristo. Hindi po? Nasa halip na yung Espiritu Santo ang siyang nangunguna, humuhubog sa kanilang attitude, humuhubog sa kanilang pananalita, humuhubog sa kanilang relasyon, sa kanilang mga sa kapatiran. Ang kanilang dating makasalanang pag-iisip pa rin at pag-uugali, yun nangingibabaw sa kanila. No? At sabi nga po dito, namumuhay kayo ayon sa laman. Hindi na dapat kayo ganyan for all these years na dumaan. Hanggang ngayon, namumuhay pa rin kayo sa laman. Mga sanggol pa rin kayo. Hindi siya magandang description sa isang Kristiyano. Especially kung, sino po dito yung almost, ilang taon na po ang Liano? 38. Sino po dito yung almost 30 years nang nandito sa church? Oh, meron, no? 20 years. Kami po, 20 years kami, 20 years. 10 years. So, the rest po ay lower than 10. No? So, meron sa atin mga 30 years ng Christian. Meron pa nga po, yung iba, yung buong buhay nila, sila ay Kristiyano. Kaya lang, sabi nga po nung last Sunday ni Pastor TJ, hindi sa haba ng itinagal mo sa church, yun yung magiging batayan mo ng spiritual maturity. No? Na sila, sa tinagal nila sa tinagal nila sa church, tinawag pa rin sila ni Pablo bilang mga sanggol. No, at sa mga sumunod na talata, no, kung saan po tayo magbababad,
no? Pinakita po dito ni Pablo yung ebidensya ng kanilang spiritual maturity, no? Dito po sa verse 3 and 4, sapagkat kayo ay namumuhay pa ayon sa laman. Tagal niyo na sa church. Pero hanggang ngayon, namumuhay pa rin kayo sa laman. Bakit daw po? Bakit daw po nasabi ni Pablo na sila namumuhay sa laman? Kasi ano daw po? Merong pagsiselos. May mga seloso po ba dito? Marami po ba? Dapat wala po yung saliano. At meron ding mga pag-aaway. No? Ano po yung pinapakita dito ni Pablo na picture ng mga taga-Korinto? Na yung kanilang spiritual maturity ay saan po nakikita? Saan po nakikita yung kanilang spiritual maturity? Nakikita po yung spiritual immaturity nila sa kanilang relasyon sa isa't isa. Tagal nyo na magkakasama, may selosan pa din kayo. Ang tagal-tagal nyo na magkakasama, mag-aaway-aaway pa rin kayo. Magkakapalitan na nga ng mukha eh. Kasi laging magkakasama. Pero, ano pong meron? May selos pa rin. Meron pa rin pag-aaway. May inggitan. May alitan. At saan po nagli-lead? Ano po yung bunga ng selos? Ano po yung bunga ng pag-aaway? Disunity. Pagkakawatak-watak. At ito yung pinaka-issue ng mga taga-Korinto. Kung babasahin po ninyo yung buong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, division ang kanilang problema. Bakit po? Kasi mas pinapahalagahan po nila yung pagpapataasan. They think na sila po ay spiritual, mas mature ako kaysa sa inyo. Mas mature ako kaysa sa kanya. Na ano po yung nangyayari? Ang nangyayari po, ginagamit nila yung mga spiritual leaders nila. Ako kay Pablo ako. Ako kay Cephas ako. Ako kay Apollos ako. No? Para ginagamit pa nila yung mga leaders nila para ipakita yung kanilang mga spiritual immaturity. At mga kapatid, nakakalungkot. No? Bakit po nakakalungkot? Kasi ito rin po yung larawan na makikita natin sa church. Amen po ba? Ako po nalulungkot ako nung pinag-aaralan ko po ito kasi ang dami, kahit sa Facebook, ultimo lyrics, pinag-aawayan. Hindi po ba? Nakakalungkot. Kasi imbes na dinadala natin, imbes na yung energy natin, nilalagay natin para i-lead yung mga tao kay Kristo, heto tayo, nag-aaway sa isang lyrics. At through the years, no, talagang ito ay siguro talagang sakit ito ng mga tao. Kasi di ba may mga Calvinist, may mga Arminian. Meron silang, pare-parehas naman tayo ng pinapaniwalaan si Kristo. Pero in terms sa kanilang faith, in terms sa kanilang doctrine, doon po nagkakatalo at doon nagkakaroon ng division. No, na noon pa pala, tinalakay na to ni Pablo. Nung nakakalungkot na hanggang ngayon, for almost 2,000 years, no? Ito pa rin yung scenario natin. Sariling pride, sariling preference, galing nung pastor, galing ng leader, laki nung church. Na hindi ito yung nais ng Panginoon, Jesus, para sa atin. No? Kaya, mga kapatid, ang ating topic po ay surrender. No? Na ito daw po yung ating growth factor, no, para tayo ay lumago. At kung nais natin, no, na lumago ang ating pagkakaisa sa loob ng iglesia, may mga bagay tayo na kailangan i-surrender sa Panginoon. No? At yun po ang pag-uusapan natin sa umagang ito.
No? Ano ba yung mga kailangan nating isuko sa Panginoon, no? Upang mapanatili natin ang ating pagkakaisa kay Kristo. Handa na po ba kayo? Wala pong matutulog 2 hours lang po ito. 2 hours lang kasi last time po 3 hours no? Number 1, yan. Sabi po sa verse 3, ayan, sapagkat habang sa inyo'y may mga pagsiselos at pag-aaway, hindi ba kayo'y namumuhay ayon sa laman at lumalakad ayon sa kaugalian ng tao? Una sa lahat, mga kapatid, upang mapanatili natin ang ating pagkakaisa, kailangan nating isuko ang ating mga makalamang kaisipan. No? Sabi po ni Pablo dito, dun sa buong sulat niya, no, na ano ba yung binibigyang diin ni Pablo? No? Na gusto niyang ituwid yung kakulangan ng mga taga-Korinto, saan daw po? Sa kanilang spiritual na paglago. Tingin nila sa sarili nila, dahil nag-speaking in tongues ako, dahil magaling ako, marami akong alam sa Bible, kaya kong magturo. Akala nila, doon nababase o doon nasusukat yung kanilang spiritual maturity. Pero binigyang diin ni Pablo, no, na hindi kayo spiritual mature. Kayo ay mga sanggol pa. No, at nagbigay siya ng dalawang katibayan, no, na sila yung mga sanggol pa kay Kristo. Una sa lahat, mga kapatid, ang selos. Taas nga po yung kamay ng mga seloso. Uy, wala, ako lang. Ako lang kasi ako lang yung nakataas ng kamay. Na, una sa lahat, ang selos, mga kapatid. Ayan. Sabi dito, ang Griegong salitang zelos, na dun po nanggaling yung word na selos. Pero ito rin po ay nangangahulugang yung healthy na competition. Na sabi po dito, ayan, nangangahulugang malusog na kompetisyon o marangal na mithiin. Sa Greek mythology, mga kapatid, si Zelos ay espiritu ng, yung parang espiritu sila na ang tawag dito, nagbibigay ng determinasyon, encouragement. Hindi para sirain yung mga katunggali mo, kundi para bigyan din sila ng ng husay at tagumpay. No, very very positive yung zelos. Kaya ito rin po yung pinanggalingan ng word na zealous. Zealous. Tama po ba? Zealous. Ito rin po yung pinanggalingan nun. Pero sabi dito, ngunit sa negatibong kahulugan, ito ay nangangahulugang selos, inggit, panibugho, ano pa po ba? At masamang hangarin. Kapag may selos po yung isang tao, ano po yung nararamdaman niya? Pag nakikita niya na yung isa umaangat, naiinis ako. Ako dapat yun. Anong gagawin niya? Gagawa siya ng paraan para pabagsakin. Yun, bumagsak yung pinto. No? Sabi dito, minsan din itong tumutukoy sa inggit sa tagumpay o ari-arian ng iba. Yun nga po yung binabanggit ko kanina. At ano po yung nakita ni Pablo sa mga taga-Korinto? No? Na nagkaroon sila ng inggitan at hinahati nila yung kanilang mga sarili kada grupo. Ilang groups po ito? 3. No? Kay Pablo or si Paul, kay Apollos, si Apollos din po ay isang preacher. No, at si Cephas. Si Cephas po ay si Pedro. No, bilang sabi dito, ginamit nila sila Pablo, Apollos at Cephas bilang dahilan upang ipagmalaki ang kanilang spiritual na katayuan. Ay kapag kasi si Pablo yung sinusunod ko eh. Sobrang mature ko na. Sinusunod, hindi, si Apollos, mas spiritual si Apollos. Hindi, mas spiritual si Pedro, nakasama niya si Jesus eh. No, at ginamit nila yon para ipakita yung kanilang spiritual maturity na mas mataas sila kumpara doon sa
sa iba. Nung nasa halip na sila'y magkaisa, nagkaroon sila ng pagpapataasan pa. Pagkukumparahan, ano yung nagawa ni Pablo, anong nagawa ni Cephas, anong nagawa ni Apollos. No? Pangalawa, hindi lang selos, kundi meron ding pag-aaway. No, na yung ginamit na original Greek word po dito ni Pablo ay eris. Na nangangahulugang alitan, hindi pagkakasundo, pagtatalo o pag-aaway. No? Na ano po ito? Ano po itong pag-aaway? Ito po yung bunga ng kanilang selos. No? Na sabi dito, ito ang alitan na hindi maiiwasang sumiklab. Parang apoy na po. No? Kapag ang inggit ay hindi napigilan. No, na instead na i-celebrate nila yung ginagawa ng mga leaders nila sa church. No, imbes na i-celebrate nila, no, magbigay sila ng papuri sa Diyos dahil ganito yung ginagawa ng mga spiritual leaders nila. No, ito pa yung ginagamit nilang dahilan para magpataasan na nagli-lead saan po? Nagli-lead sa, baka nga po pisikalan pa to eh. Di ba natin alam? No, pero rampant, no, or talamak, no, sa kanilang iglesia, yung pagsiselos at pag-aaway. Sa halip na magkaisa bilang katawan ni Kristo, mas pinili nilang magkumparahan, magpataasan upang sila yung magmukhang mas spiritual, mas matured. Pero sa huli, ano po yung dinala nito sa church? Ang bunga ay spiritual immaturity at division. No? Yan. Ano po matututunan natin dito? Ano po makukuha natin dito? Sabi dito, nagsisimula ang paglago kapag isinuko natin ang mga bagay na ito sa Panginoon. Kasi ito yung naghihinder sa atin para magkaisa. Nakita niyo po ba? Kung may pagsiselos, kung mayroong pag-aaway, walang pagmamahalan. Amen po ba? Kahit magkakasama kayo dyan sa upuan, magkakatabi kayo dyan, no, pero yung puso ninyo, puno ng selos, puno ng pag-aaway, puno ng alitan, division pa rin yun. No? Sabi po dito, nagsisimula ang tunay na paglago kapag isinuko natin ito at kinilala natin na lahat tayo ay mga lingkod lamang ng Panginoon. Regardless kung anong ginagawa mo sa ministry, regardless kung tumatayo ka dito sa pulpito, regardless kung nagtuturo ka sa mga Bible study, as long as nandito tayo sa church, lahat po tayo mga kapatid ay lingkod lamang. Salamat sa Panginoon kung mas ginagamit tayo sa mas malaking bagay. Hindi po ba? Kung magpasalamat tayo sa Panginoon kasi meron tayong ganong kakayahan. Pero don't think ourselves as someone na higher. Someone na mas importante. Kasi mas importante yung ginagawa mo. Hindi po. Makita natin na ang bawat isa, kahit mga pastor pa yan, mga leaders pa yan, kahit yung nag-aayos ng upuan natin, lahat po tayo ay lingkod ng Panginoon. No? Hindi natin mararanasan ang tunay na pagkakaisa at spiritual na paglago habang patuloy tayong lumalakad sa gawin ng mundo. Kasi sabi ni Pablo, hindi po ba? Sa pag-aaway ninyo, sa pagseselusan ninyo, hindi ba lumalakad kayo gaya ng mga tao? Tao naman tayo. Yes, pero sinasabi ito ni Pablo, lumalakad kayo, saan po? Sa dati niyong gawi, bago kayo nakakilala sa Panginoon. At hindi yun yung inaasahan sa mga tao na spiritual matured. Kung tingin ninyo, spiritual matured kayo, bakit ganyan pa rin yung inyong asal? Bakit ganyan pa rin ninyo i-treat yung inyong mga kasama? Bakit kailangan may mas mataas, may mas mababa? Si Kristo naman yung ulo natin. Lahat tayo, body parts lang. Hindi po ba? Kaya ito po yung sinasabi dito mga kapatid. Kung nais nating lumago bilang iglesia,
kailangan nating isuko ang mga ugaling pumipigil sa ating pagkakaisa. Amen po ba? Bitawan na natin yan, mga kapatid. 2026 na. No? Na instead na magselosan, instead na mag-away, gawin natin yung part natin sa body. Gawin natin yung kaya natin. Na nadalhin yung mga tao kay Kristo. Amen po ba? Amen. Yan, that's number 1. No, number 2, ito po yung huli nating punto. Yan. Sabi dito, sabi sa verse 4, sapagkat may nagsasabi, kay Pablo ako, ang isa naman, kay Apollos ako, hindi ba asal ng mga tao iyan? No? Pangalawa, upang mapanatili natin ang ating pagkakaisa, kailangan nating isuko ang ating, number 2, mga taong kampihan. Yan. Sabi dito, sa halip na kilalanin ang kanilang sarili bilang kay Kristo, ano pong ginawa nila? Kay Pablo ako. Kay Apollos ako. Kay Calvin ako. Kay Wesley ako. Kanino pa? Wag po. Wag po. No? Sa halip na kilalanin nila yung kanilang sarili bilang kay Kristo. Sabi dito, iniugnay ng mga taga-Korinto ang kanilang sarili sa kanilang mga paboritong leader. Meron po ba yan sa Liano? Dapat wala. Ano po yung napansin natin? Sulat ito ni Pablo. No? Pero yung mga tao na siya din ang sinusunod, na siya rin yung itinataas, sinuway din niya. Hindi niya in-exempt yung kanyang sarili. Kasi bakit? Kasi hindi tama yan. No, sabi dito, ano yung gustong gawin ni Pablo? No? Na itinutuwid niya yung maling gawain ng mga tao, ng mga taga-Korinto. Na imbes na si Kristo yung batayan ng kanilang pananampalataya, yung batayan ng kanilang pagkakakilanlan, nilagay nila sa mga pastor. Kasi technically, sila yung mga pastor ng Church of Corinth eh. No, sa halip na si Kristo, si Apollo, si Pablo, si Pedro, no? Hindi naman po masama, no? Na pahalagahan natin yung ating mga leaders, yung ating mga pastors, yung kung sino man yung mga nasa inside ng ating church. No? Kasi ginagamit sila ng Panginoon eh. At kung ginagamit sila ng mas maigi, salamat. Salamat sa Diyos. Pero, ano pong sabi dito? Kung sila yung magiging pagkakakilanlan natin, ano po kaya mangyayari? Hindi ako part niyan. Hindi ako parte nun. Ano mangyayari? Ano magiging bunga nun sa church? No, division pa din po. No? Sa halip na makita nila na yung kanilang mga leader ay mga lingkod na ginagamit ng Diyos, no? Sabi ko nga po kanina, sila yung ginawang dahilan para mas magpataasan pa yung mga taga-Korinto. Pinapakita nito na mas nakatuon sila sa kung kanino sila kabilang kaysa sa katotohanan na tayong lahat, no? Dahil lahat to ay kabilang kay Kristo. Kaya di ba binigyan din ni Pablo ng diin eh. Mga workers lang kami. Hindi kami dapat yung maitaas. Gumagawa kami. Pero ang lahat ng papuri sa Panginoon, hindi sa amin na mga leader ninyo. No? Sabi dito, kapag mas nagiging tapat daw po tayo dun sa mga personality, sa mga pastor, sa mga leader ng church, o kung kanino mang member ng congregation, no, nawawala yung pagkakaisa natin. No, tulad nga sa mga iba pang sulat ni Pablo, no, na ang iglesia ay inahilin tulad niya sa katawan ng tao. Ano po ba yung katawan ng tao? Ano po bang nakikita natin sa ating katawan? Tayo po ay binubuo ng ano po? Binubuo po tayo ng
iba't ibang parte. Lahat yan may function. Lahat yan merong halaga. Pero, yung ulo ay nag-iisa. At ito yung pinaka-importante, sinabi ni Pablo. Na parang sa church din. Sa church, lahat ng members, lahat tayo ay parte. Pero ang natatanging ulo ay si Kristo. Amen po ba? Hindi po ba? Sabi dito, ang bawat bahagi ng katawan ay may kanya-kanyang tungkulin. Ngunit walang bahagi ang dapat umangkin sa lugar na para lamang sa ulo. Ganon din sa church, mga kapatid. Dapat nating makakilala na ang Panginoong Hesukristo lamang yung ulo ng iglesia. Hindi pwede si Pastor A, si Pastor B, si Pastor C, si Pastor D, kahit hanggang Z pa yan. O kahit sinong leader yan, walang pwedeng pumalit sa ulo. At isipin ninyo yung isang katawan tapos dalawa yung ulo. Hindi po ba? Sabi po dito, kapag mas itinaas natin ang isang leader kaysa kay Kristo, para na rin natin binibigyan ng lugar ang ibang bahagi ng katawan na hindi naman nito dapat angkinin. Ang mga leader ay mga lingkod lamang at ang kanilang gawain ay ituro ang tao kay Kristo. Hindi palitan si Kristo. No? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hindi tayo narito para tayo yung porket pastor. Ako yung ulo. Hindi po. Sa dinami-dami ng mga Kristiyano sa buong mundo, wala dapat mag-assume doon sa ulo. Lahat tayo ay gagamiting kasangkapan ng Panginoon upang dalhin yung ibang tao, yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, patungo sa kaligtasan. Pero wala kahit isa sa atin ang dapat na pumalit sa ulo dahil posisyon po yon ng ating Panginoong Yesus. At kapag pinalitan natin yung mga nag-uulo sa atin, for example sa kanila, division po yun. Tignan po natin sa Facebook. Iba yung stand ng church ito, iba yung stand ng church na to. Pag nagpang-abot sila sa Facebook, ano mangyayari? Mag-aaway. Gulo. Minsan nga hindi na theology yung pinag-aawayan nila. Minsan ang liit naman ng church nyo. Ang liit naman ng bilang nyo. Ay kami, mega church kami. Nye. Di ba? Na minsan pati Facebook, pati profile picture mo, ipopost na. Gagamitin na. Ad hominem na para lang mapahiya yung kaaway mo sa Facebook. Hindi po ba nakikita natin na kapag hindi si Kristo yung ulo, hindi si Kristo yung sinusundan natin, magkakawatak-watak ang iglesia. Na siguro, hindi rin naman po yun yung intention ng iba, yung mga nauna sa atin. Ang intention lang naman nila ay na, kumbaga, i-lead pabalik yung mga tao kay Kristo. Kaya lang, yung mga tao, yung mga sumunod sa kanila, sila na yung sinundan. Hindi na si Kristo. Na nagkukos nga po ng pagkakawatak. Ano pong matututunan natin dito? No, sabi dito, lumalago ang iglesia kapag si Kristo lamang, nag-iisa siya. Wala siyang kasama. Wala siyang kapantay doon sa posisyon. May mas mataas po ba sa ulo? Wala. Langaw. Pag dumapo yung langaw, no? Mas mataas na siya. Pero hindi po ba? Yung ulo yung pinakamahalagang parte. At tanging si Kristo lamang yung pwedeng mag-assume doon. Ayan, sabi dito, lalago daw po ang iglesia natin kapag nagpatuloy tayo na ang ating sinusunod, binibigyan ng papuri, sinasamba, ay si Kristo, Jesus lamang. No, dahil siya lamang ang karapat-dapat sa pinakamataas na kaluwalhatian. Ang mga pastor, ang mga leader, mga manggagawa, ay hindi sentro.
Ito po, paulit-ulit ko pong isasabihin ito sa inyo. Lahat po tayo, may posisyon man o wala, malaki man yung ginagampanan o hindi, lahat po tayo ay instrumento lamang na gagamitin ng Panginoon upang dalhin sa Kanya yung mga naliligaw. No? At kapag si Kristo ang itinaas at hindi ang tao, nananatili tayong nagkakaisa. Amen po ba? At yun yung gusto natin. Ang gusto natin, magkaroon tayo ng isang community, no? Na na tayong lahat ay nagkakaisa. Hindi po nagkakaisa in terms of political views o kaya ng culture, ng traditions. Pero tayo ay isang community na ang ating common denominator ay si Kristo, Jesus. No? At kung isa-summarize natin, kung ibubuod natin itong dalawang punto na ibinigay ni Pablo, ano pong sabi dito? Ang may gulang ng mga Kristiyano ay dapat nang mamuhay ng iba. Ano po yung sabi niya doon? Namumuhay kasi kayo eh. Namumuhay kayo na parang yung mga tao sa mundo. Kaya tinawag niyang mga sanggol. So, ang punto ni Pablo, kung kayo ay spiritual matured, kung totoo kayong spiritual matured na sa pananampalataya ninyo, dapat iba na yung gawi ng inyong pamumuhay. Inaasahan natin na iba yung ginagawa ng baby sa ginagawa ng adult. Amen po ba? Ganon din po sa pananampalataya, mga kapatid. Iba yung ginagawa ng baby. Kailangan ng gabay niyan. Pero kung tayo ay matured na, dapat makikita saan? Sa attitude, sa ating actions, sa ating pakikisama, sa ating mga kapatiran. Hindi tayo yung nagkukos ng gulo. Hindi tayo yung nagkukos ng division. Tayo dapat yung nagkukos o tayo dapat yung nagiging sanhi, no, na magkaroon ng pagkakaisa at kaayusan sa ating iglesia. No? Kaya bilang buod, bilang summary, nasabi dito, ang mga taga-Korinto ay nagkaroon ng maraming pagkakataon upang lumago. They have all the chances, no, na sila'y lumago sa kanilang pananampalataya. Pero isang bagay yung ayaw nilang isuko sa Panginoon na napumigil upang sila'y lumago. Ano po yon? Yung kanilang mga makamundong pag-uugali. No? Na nagpapanatili sa kanila sa pagiging spiritual na sanggol. At pinapaalala sa atin ni Pablo, sabi po dito na ang spiritual na paglago ay hindi nasusukat sa kaalaman. Kung marami kang alam, nag-Bible school ka, nag-Ezra ka, nag-online classes ka, ng theology, hindi yan yung sukatan ng pagiging spiritually matured. No, hindi rin yung mga gifts natin nagtatangs ako, nag-speak in tongues ako. Hindi rin yan, mga kapatid. O sa dami ng ginagawa natin sa church, na lahat na ng ministry, pinasukan mo na. Di ba? Kasi feeling natin, pag marami tayong ginagawa, mas mature tayo, pero hindi. Sabi ni Pablo, pinapakita dito ni Pablo na nasusukat ang spiritual na paglago sa pusong patuloy na sumusuko sa Panginoon. At mga kapatid, kung ito yung hangad natin para sa ating iglesia, no, ito yung mga dapat nating isuko. Number 1, no, ang ating makalamang kaisipan, no, yung nagdudulot ng selos at pag-aaway. At pangalawa, isuko rin natin yung ating mga makataong kampihan. Dahil dito nga po nagsisimula yung pagkakabahabahagi, ang pagkakampi-kampi, na sa halip na pagkakaisa yung ating gawin sa loob ng iglesia. Dito po ako magtatapos. Yan. Sabi po dito, kapag naging mas dakila si Kristo kaysa sa ating pagmamataas at sariling kagustuhan, nararanasan ng kanyang iglesia ang pagkakaisa. Amen po ba? Na ano po yung bunga ng pagkakaisa natin?
spiritual na paglago, spiritual maturity. No, kaya kung nais natin mga kapatid na hindi lang tayo lumago in number, but also lumago rin tayo sa ating maturity bilang isang Kristiyano. Iwanan na natin yung mga dati nating buhay. Iwanan na natin yung dati nating ginagawa. Kalimutan na natin yan. No, at ang maging sentro ng ating buhay, pananampalataya, pagsamba, ay tanging si Kristo lamang. Now, amen po ba? Amen. Sige po, palapakan natin ng Panginoon. Yan. At sa ating pagtatapos po, kaya inanyanyahan ko ang ating worship team. At kayo din po, mga kapatid, inaanyayahan ko po na tayong lahat ay, pwede po ba tayong tumayo? Tapos ang gusto ko pong gawin natin ganito, ayan, maghawak-hawak po tayo ng kamay. Dapat po walang dapat isang line lang po yung mabuo natin. Isang line lang po ayan, tita. Isang line lang po isang line lang. Magkakadugtong po hanggang dulo. Kaaway mo yung katabi mo. Kahit meron kayong pagseselosan, pag-aaway, ngayong umaga, hawakan mo yung kamay ng kapatid na yan. Hawakan mo yan. Sino po sa atin ang gusto ng pag-aaway? Wala po ba? Sino po ang gusto sa atin na magkaroon tayo ng pagkakaisa? Amen. Nasabi doon sa kanta, na tayo daw po ay patawarin ng ating Panginoon sa ating mga pagkakampi-kampi. Patawarin tayo ng Panginoon sa ating mga division, sa ating pag-aaway, sa ating pagsiselosan. At ngayong umaga, ito yung maging declaration natin. In front of God, in front of everyone na nandito sa ating bahay-sambahan, na ang naisin ng ating puso ay pagkakaisa. Hindi pagsaselosan, hindi pag-aawayan, hindi pagkakampi-kampi, kundi pagkakaisa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Sige po, awitin natin ito sa Panginoon, mga kapatid. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Yes, Lord. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo, Panginoon. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Tikisin ang iyong pag-ibig, tikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Tikisin ang iyong pag-ibig, tikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Awitin natin. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso.
Panginoon, nakikita po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin. Panginoon, nais namin, O Diyos, sa aming iglesia, na magkaroon kami ng pagkakaisa, magkaroon kami ng pagmamahalan, pag-uunawaan. Sa gayon, Panginoon, ang aming iglesia ay lumago. Hindi lang ang iglesia namin ang lumago, Panginoon, pati ang aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami kung sa aming itinagal sa iglesia. May point kami, Panginoon, na kami ay nagkaroon ng selusan, kami ay nagkaroon ng pagbabangayan, alitan, pagkakawatak-watak, Panginoon. Naunawaan namin mula sa inyong mga salita na ito yung mga bagay na nakakapigil sa amin upang lumago. Panginoon, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung nagawa namin ito, O Diyos, at Lord, heal our hearts. Cleanse us with your precious blood, Panginoon. Na muli, Panginoon, magkaroon kami ng pagkakataon na alisin ang mga bagay na ito. At ma-reclaim namin, Panginoon, yung pagkakaisa na nais mo para sa inyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, O Diyos, na muli maibalik ang pagkakaisa, maibalik ang pagmamahalan. Nang sa gayon, Panginoon, maranasan ng aming iglesia ang paglago. At gamitin mo ang bawat isa sa amin bilang iyong instrumento, bilang iyong kasangkapan, Panginoon, upang palaganapin ang iyong kaharian, upang makilala ka, Panginoon, ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, be with us. Ikaw, O Diyos, ang mag-empower sa amin ng aming pamumuhay bilang Kristiyano. Na sa aming pamumuhay, Panginoon, makita ang pagbabago, makita ang pagmamahalan at ang pagkakaisa sa aming pagsasama-sama. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pag-isahin mo Ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. witnessin ang iyong pag-ibig, witnessin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Witnessin ang iyong pag-ibig, witnessin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw na, Amen! Hallelujah! Tayo po ay muling tumayo para po sa ating pagbibigay. Sabi po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik,
liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat ng Diyos. So salamat po Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat Lord sa bawat isa na nandito Panginoon na nakarinig na iyong mga salita. Sa paalala mo Panginoon na kami ay maging matured Panginoon sa aming pananampalataya o Diyos bilang isang Kristiyano Panginoon. At ganito Lord, ang handog namin ngayon ay isang maturity din po Panginoon ng aming pananambahan, ang pagbibigay o Lord God sa inyo Panginoon. Salamat o Diyos sa mga kapirahan sa aming pinagkukunan ng aming mga hanap buhay, Panginoon, pinagkukunan ng aming mga kapirahan, Lord. Salamat, Panginoon, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, Lord. At ito po ibabalik namin sa inyo, O Lord God. At nawa ang bawat isa na magbibigay ay mayroong pusong dalisay, O Lord, pusong mayroong pagpapakumbaba at higit sa Lord, sa lahat, Panginoon, Lord, ay sila may puso, Panginoon, na magpagmamahal sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo namin tinataas ang aming pagbibigay. Nawa, Lord, ang mga kapirhang ito ay magamit pa, Panginoon, dito sa aming bahay sambahan, O Lord, at marami pang taong makarinig ng iyong mga salita. Ito po, Lord, ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, malaya na po tayo makapagbibigay. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, sisilig at umaapaw, siya naranasan na magbigay. Magbigay ng may kanayan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, kung ano iyong tingin, siyang aanihin. Kung ano iyong tingin, siyang aanihin. Kung ano ang iyong tingin, siyang aanihin. Amen. Sige po, wala po atang nagpalista para po sa ating testimony ngayon. So si Ate Lourdes po, yun, no? Talagang ngayon pa lang. Bago ko pa sabihin, sinabi na po agad nung beautiful lady in red, no? Na si Sister Lourdes daw po ay magpapatotoo sa atin sa umagang ito. Sige po, Sister Lourdes, nanyayahan ko po kayo sa ating entablado. Palakpakan po natin siya sa ating Panginoon Diyos. Good morning po. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa pagpunta po ng LCC family kay Pastor po, tsaka kay Sis Evelyn po, kila Ate Guards, kila Sis Aida po sa pagpunta po sa amin nung Tuesday po, nagpunta po sila doon at naramdaman po namin yung comfort po na ibinigay po nila sa family ko, sa family po namin. At alam ko pong naramdaman po namin ng family po namin na lubos po silang nakikiramay sa pamilya po namin at lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos na meron po akong second family po dito sa LCC. Yan po. Maraming salamat po sa LCC family. Wala na po kayong sasabihin? So, moral support, tama naman po yun. Sige po, kami po, ang buong LCC po ay nakikiramay po, no? Sa Bayron family, sa pamilya po nila Ate Lourdes. Kayo po, sino pa pong may mga nais, patotoo, ngayong maulang umagang ito? Beautiful lady in red, no? Sige po, tatawa ko po ang aking nanay, Sister Mimi Ligan. Ayan, good morning po sa inyong lahat. So, na-miss ko kayo.
Ah, hindi ko alam kung ilang linggo. But take the opportunity na magpasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong pagmamahal. Sabi nga ni Pastor Aljon, doon nararamdaman yung support sa mga kapatiran. Kung kailan mahina, kung kailan may karamdaman, andon. So, tunay na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya. Dahil nung time na may sakit si Arlie, ay pinaranas niyo yung pagmamahal. Talagang, yung pagdalaw niyo po, isang malaking malaking kagalakan namin kasi nagpapalakas sa amin yun. Yung pagdalaw nyo, yung time nyo, yung prayer nyo para kay Arlie, tunay na nagpapalakas sa amin yun. Kahit maraming salamat na kayo ay dumalaw kay Arlie kasi nga isang kalakasan din niya yun. No? Kasi sa isip na may sakit talagang mahirap. No? Mahirap may i-afflict. Pero ang kabutihan talaga ng Panginoon, during that time na merong pagsubok, ay may kapayapaan. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan kami ng kapayapaan in times na may pagsubok dahil alam natin na may Diyos. Alam natin na ang Diyos na ito ay makapangyarihan, na ang Diyos na ito ay magpapagaling. Even cancer yan. No? Even pinakamahirap na karamdaman. So, maraming salamat sa yung sabi nga din sa kapag kinakasal tayo, di ba? Sabing gano'n na for better, for worse. Hala. Hala. For better, for worse. Ayun na. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Thank you, Shaina. For better, for worse. No, noong time na nagkasakit ako, si Arlie nag-alaga sa akin. So, the time na si Arlie naman nagkasakit, ito na yung sinasabing naranasan ko na yung for better, for worse. Na sa isip ko, sa aking naiisip, hindi ko kaya. Mahirap eh. Mahirap makita ang may sakit yung mahal mo sa buhay. Pero, andun yung hindi mo kaya talaga. Pero, ang kalakasan ko ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya na every day na ibabangon mo siya. Dahil hirap na hirap siyang bumangon. Na hindi mo kaya, pero ang Lord binibigyan ng kalakasan. And then, at mula umaga hanggang hapon, ikaw mag-aalaga. Siyempre, katuwang ko yung mga anak ko. Pero iba pa rin yung, ayaw niya kasi, siyempre iba pa rin yung asawa, no? Pag pupunta sa CR, siyempre asawa, ayaw sa mga anak. So, nagpapasalamat ako mula umaga hanggang hapon. Kahit nakakapagod, pagtulog mo, andun uli yung kalakasan na bigyan ng Panginoon. So maraming salamat sa Panginoon sa everyday na binibigyan niya sa akin kalakasan para mag-alaga kay Arlie. And the good news, after na kami ma-hospital, sabi ko nga sa mga leaders, kayo muna sa women's, kasi magbabakasyon lang ako. Nagbakasyon po kami sa Lang Center for 10 days. No? Ayun. Nakita na nga na merong ambukol sa spine niya. Today, anong last week, biopsy din. And sabi ng doktor, initially meron na siyang result. It is malignant. Initially, yung bukol sa spine niya. So nakita sa spine niya na yung level 5 is medyo marupok na, kaya medyo nahirapan siya. And still the Lord is healing sa kanya dahil nga nung niradiation siya, mas umokay na yung paglakad niya. Hindi ko na siya binabangon, hindi na namin sila binabangon. Kasi minsan, pag ako nagbangon, baka bumigay din ako eh. Kasi
may edad na rin. Kaya dalawa kami ni Trisha, tatawagin ko si Trisha. O kaya si James. Kasi si James mas malaki eh. O kaya si PJ. So, dahil nga sa radiation, naging mas okay na yung paglakad niya, mas okay na yung kanyang pagtayo. No? Though nag-walker pa rin siya, may walker pa rin siya, pero nandun pa rin yung binigay ng Lord na kagalingan na through, kasi naka-9 radiation na siya nung Friday. So last day niya sa Monday. So thank God, dahil nga through that, ang Lord ang nagbibigay. Ginagamit lang naman talaga yung mga ganyan eh, no? Pero ang Lord pa rin, sabi yan gano'n, ginagamit para palakasin tayo. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nga, naging magaang na ngayon. Yung pag-angat niya sa higaan, siya na. Dati talagang binubuhat namin. Konti kasi aaray na siya. Pero nung pagkatapos namin sa hospital, nagugulat na ako eh. Nakatayo ka na. Kaya sabi ko ganyan, napakabuti ng Diyos talaga na hindi kanya ilulugmok. Dumadaan sa atin ang pagsubok, pero alam natin may Diyos tayo na buhay, na tutulong sa atin. So maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa ating Panginoon. To God be the glory. To God be the glory, no? So sa Diyos po talaga ang papuri, no? At again, nagpapasalamat po ang buong Ligan family, no, sa prayers, sa po ng tulong, no, na binibigay po ng Liano Christian Community. Kada makikita po namin na may dumadalaw, no, dun sa bahay po namin, talaga nakakataba po ng puso. Na nararamdaman talaga namin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ninyo. And so, salamat po sa inyo, at salamat po siyempre, lalo na sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Okay po, sige po, dako na po tayo sa ating pong announcements, no? Kung meron pa po tayo mga nais ipatotoo o ipasalamat, pwede po yun sa ating pong prayer meeting or next week po, no? So, sige po, tinatawag ko po si... meron pa daw po munang video pala. Sige po, panoorin po muna natin itong video. Ayan. Malapit na po ang ating Kids and Youth Talents Night. So, medyo maikli lang po yun, no? Teaser pa lang po kasi yon. So, sa mga susunod po na buwan, unti-unti po kaming magpapakita ang mangyayari po sa Kids and Youth Talents Night. So, ito po ay pinamagatang Amplify the Faith System. So, coming soon po yan this October. So, ngayon pa lang po, inaanyaya po namin kayo na makuha po namin ang inyong suporta sa inyong mga anak at mapanood po ang Kids and Youth Talents Night. So, ang last na Kids and Youth Talents Night po is 3 years ago pa po. So 2023, kung natatandaan nyo po yung amin pong play that time. Ngayon po, ito po ay talagang manggagaling mismo sa atin. From the Liano Christian Community, ang nagsulat ng kwento, ang kanta, lahat po ay manggagaling sa atin. So ito po ay pinaka-inaabangan ng karamihan. At kung nakikita nyo po sa LCC Loop, may mga post po kami ng mga rehearsals namin since nitong nakaraang buwan pa. So again, sinihingi po namin ng inyong suporta para po sa gaganapin namin Kids and Youth Talents Night. Muli po, ito po ang aming teaser. Ayan. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Pag nakita niyo po yung pagkakaiba, may pandesal po kayo mamaya. Hindi, joke lang. Okay, abangan po natin yan, Talents Night. No? Minsan lang po yan. Sabi nga nila, 3 years ago pa yung last na Talents Night. So nakaka-excite na makita na yung mascot natin, na si Jollibee, Robotech Muti. Okay, so tayo po dadako sa ating pong upcoming events. Of course, mamaya po may continuous po tayong study sa Education Ministry. So same pa din po, foundations class, sa taas po tayo, leadership and discipleship sa baba. Yun lang po, 15 minutes po ang ating pong break and may snacks naman po tayo.
Kaya please be on time sa mga students. I hope di na po tayo nahabol ng mga teachers natin, no? And of course, ito po, magkakaroon po tayo ng Family Sports Fest sa lahat po ng may mga anak sa baba. Kayo po ay qualified. Anak po sa baba, no? Anak sa labas, no? Anak sa baba, sa children. Okay, kasi po, siyempre, may mga pamilya po kasi na talagang wala na pong kids na anak di ba? So lahat, kung kayo po ay may anak po sa baba, sa kids, at kayo po ay kumpleto, kayo po ini-invite sa ating pong Family Sports Fest. Family Day po yan ng Kids Ministry. Ito po ay gaganapin sa August 21, 8 to 12 p.m. Umaga lang naman po ito, umaga lang. 8 to 12 p.m., August 21, sa Walnut Basketball Court. Napakalayo po doon, sa may Walnut lang po tayo, magka-Family Day. Kaya masaya po yan. So, ini-invite po ang bawat isa na dapat po naka-sports attire tayo. Okay, pwedeng jersey, pwedeng joggers, track pants, leggings, rubber shoes, caps, and headbands. Okay? Pag umulan po, may bubong po. Aba, covered court po yung sa Walnut. And hopefully po, no, maging favorable po yung weather. Pag-pray po natin yon na hindi po ganun kaulan. So may registration lang po tayo. Family up to 4, meron po tayong 50 pesos na registration per person. So 200 per family if family is up to 4. Okay? Ngayon po, family of 5 or more, 200 plus po. 200 pesos po yung total. Okay, ulitin ko lang po. Pag yung pong family is up to 4, ang members, 50 pesos lang po per person ang babayaran po ninyo. Per person po. Okay, pero kung kayo po lalagpas po ng 5 pataas, 200 pesos lang po yung babayaran. Okay, so kung nais niyo po magpa-register, dapat niyo lang po si Teacher Nicole. Teacher Nicole, yan. Ang nagagandahang teachers natin. Saka si Alena po, andyan po ba? Nasa baba. Okay. Hanapin niyo lang po sila for registration para po mailista po ang inyo pong family. Ang qualified lang po, take note, yung mga may kids pa po tayo na family member. Ayan. Sorry, di ko pa marinig. Pero mamaya po, lapitan niyo po si Sister Nicole. Pwede pong manood, pwede pong sumuport, pwede pong manood sa ating pong Family Sports Fest. Abangan niyo po yan sa August 21. And of course, August 16, ito po ay next Sunday naman, we'll have naman sa mga youth, kabataan ages 13 to 20, taas po ang kamay. Hindi po yung mga magulang. Okay, magkakaroon po kayo ng Youth Fellowship next week. Ito po ay dito po sa Liano Christian Community. August 16, 2 p.m. po gaganapin. Ang inyo pong tema ay Unstoppable Joy. So mukhang masaya yan kasi nga Unstoppable Joy, no? And of course, mamaya naman po, of course, ang ating singles will also have yung kanila pong singles fellowship. Though ito po ay originally outdoor, pero dahil po sa ating pong weather, dito na lang daw po tayo sa church magkakaroon ng fellowship. Tama po ba? So, unstoppable, no? Pakita po natin sa mga singles na tayo po ay unashamed and unstoppable, na hindi tayo hihinto kahit bumabagyo. So, mamaya po yan ang inyong pong speaker, IC, Pastor Roger Dacoli. Yan. Of course, sa ating pong weekly activities, dako na po tayo. So, tuloy-tuloy pa din po yung mga fellowship Bible studies po natin. Kung kayo po ay tatay, nanay, single, young professional, working, or youth, pwede po kayong mag-join sa mga weekly Bible studies po natin. Makikita niyo po yan sa ating pong LCC Loop. And of course, meron din po tayong mga prayer meeting tuwing Friday po yan online. Kung kayo po ay available ng gabi, 7:30 p.m., online lang po via Zoom, join po kayo sa ating pong prayer meeting at let us pray for one another. No? Meron din po tayong mga Bible studies weekly, lumalago po na lumalago, nagmumultiply yung ating pong Bible studies. So, kung kayo po ay free sa mga oras po ng hapon every week, no? Join po tayo sa mga Bible studies, malapit po sa atin. Meron po tayong Sunriser, Myrna, meron na nga pong Tres Marias. Sa may Deparo na po yun eh. At Silver 8, Del Mundo, Walnut, ang mga Bible studies po natin at mga madami pang iba. And of course, kung kayo po ay free sa mga alalakihang mahilig mag-basketball, doon agabi po wala po aming game kasi nga po umuulan. Pero tuwing Sabado po yan 6 to 8 p.m. Join po kayo sa aming pong GC or Facebook group para po ma-update po namin kayo kung may game po tayo at sa Bible study. So yun na naman po yung ating po activities. For more updates, please join our Facebook groups, LCC Loop, LCC Marketplace, and Ecclesia Sports by LCC. And of course, don't forget to like, follow, and share yung ating pong Facebook page
Liano Christian Community. Yun na naman po ating po announcement. Thank you po sa pakikinig. Tatawagan ko na po si Pastor Nerio for our benediction. God bless po. Okay, matawagan ko si Brother Brian. Aalis na po siya sa Monday. Pag-pray po natin siya. Bukas, no? Bukas ka na alis, kapatid. Hindi pa? Wala pang flight? Pero pag-pray ka na namin. Sama yung kanyang wife at saka yung kanyang kaisa-isang anak. Lakay kayo rito, ipag-pray natin. Siya po ay aalis na bilang seaman, ano? Seaman. Okay. Praise be to God. Pag-pray muna natin sila bago tayo magkaroon ng benediction. So tayo po ito yung lahat. Hallelujah. Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po sa kanya pong pagtungo dito sa church, si Brian po, Panginoon. Salamat po sa kanyang buong pamilya na tunay nga na dumalo, Panginoon, at dumadalong patuloy. Aming dalangin, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa kanyang buhay. Muli sa kanyang pagsakay po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ibinigay mo sa kanya. At salamat po sa kalakasan at kasiglahan na iyong ibinagkatiwala sa buhay po niya. At panalangin namin ang iyong proteksyon. Lukuban mo siya ng iyong banal na dugo, O Diyos. Ilayo siya sa anumang karamdaman, ilayo siya sa anumang kapahamakan po, Panginoon. At dalangin namin, ilayo mo siya, Panginoon, sa kasamaan ng mundo, Panginoon. At siya maging isang magandang patutuo sa kanya pong sasakyan na barko. At panalangin namin ang kanyang maiiwang pamilya, patuloy mong pakaingatan, patuloy mong pagpalain ang buhay po nila, O Diyos. At dalangin namin, kayo lamang po ang isang mataas at makilala po sa pamilyang ito nila Brian po, Panginoon. Aming pinagkakatiwala sa inyo, ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, ang kanyang pong buong buhay po, Panginoon, sa iyo pong mapagpalang kamay. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you, kapatid. Praise be to God. Tayo po'y lagi magkaisa. Wala po ang magtampuhan. Sabi nga, normal lang po ang magtatampuhan, pero wag mangyari hanggang sa ito po'y tumagal ang pagtatampuhan. At wag po tayong magduel sa tampuhan, sa inggit, sa pagkakawatak-watak, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa po. Pati po sa ating pamilya, kailangan po laging naroroon ang pagmamahalan at pagkakaisa. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang katotohanan na amin pong narinig. Dalangin namin, O Diyos, na amin pong maipamuhay ang pagkakaisa sa amin pong pamilya, sa amin pong tahanan, sa amin pong church, sa amin pong komunidad po, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pong pagkilos sa aming mga buhay, pagkilos sa aming pamilya, na naroon lagi ang pagpapatawad,
Naroon lagi ang pagtutulungan. Naroon lagi ang pagkakaunawaan po, Diyos, upang matanggal ang anumang pagkakawatak-watak, pagtatampuhan, anumang inggit, O Diyos, anumang selos, Panginoon, we pray. In the mighty name of Jesus, panalangin namin ang aming buhay ay gawin mong isang daluyan ng pagpapala, daluyan ng pagkakaisa, daluyan ng pagmamahalan po, Panginoon. Salamat po, Diyos, kay Pastor Aljo na yung ginamit. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang gamitin sa iyong ministeryo. Patuloy mo siyang gawin isang daluyan ng iyong pong katotohanan, ng iyong pagpapala po, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos na buhay, kayo po ang magharing patuloy sa Kanya, magbigay ng mga pangitain, ng mga vision, kung anong dapat niyang gawin, Panginoon, sa Kanyang ministeryong pagkatawag. Salamat po, Panginoon. At dinadalangin din namin, O Diyos, si Sister Emma, ang kanyang pong asawa, si Brother Eric, na nagkaroon po ng aksidente po, Panginoon, sa buhay, nagkaroon ng stroke. In the mighty name of Jesus, muli mo siyang i-recover po, Panginoon. Muli siyang makasama po namin, Panginoon. At dalangin namin muling magkaroon ng kalakasan ng kanyang kanang kamay at kanang paa. At ang kanyang panalitay muling maging normal. In the mighty name of Jesus, we pray also, Lord, for provision. Provide for his needs, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalangin din namin ang ulan, ang bagyo po, Panginoon. Lord, we pray na ito'y matanggal, Panginoon. Ito po'y lusawin mo na. Ito po'y mawala na po in Jesus' name. At hindi po makapagbigay kapahamakan sa aming buhay at sa mga ari-arian po, Panginoong Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. At sa aming pagtaas ng aming kanang kamay, kapatid, tanggapin ninyo ang katagumpayan, tanggapin ninyo ang kagalingan, tanggapin ninyo ang pagkakaisa, kapayapaan nagmumula sa ating Panginoon. Sa ating pansamantalang pag-iwalay, dali ninyo ang pangalan ni Jesus sa inyong mga buhay. Pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtutulungan. Maraming salamat. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless po everyone. Sige po, ingat po tayo sa pag-uwi. Magpatila po God muna bless siguro tayo ng everyone. ulan. Medyo malakas-lakas po ang ulan sa labas. Pero ingat po tayo sa ating pag-uwi. Singles, una po tayong umuwi. Dahil po meron tayong singles fellowship right after po ng foundational classes. Dito lamang po yan sa church. Lunch will be served. Di ba't kay saya, di ba't kay gandang magpuri sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, ang langit ay nadarama. Di ko kayang bigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, magawitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, magawitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, magawitan tayo. Hallelujah! God bless po everyone and see you po next Sunday. Bye po! God bless!